At paano naman para po tayo magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng bagay na ginawa ng ating Panginoon sa mga nakalipas na araw, linggo, buwan at taon. Dapat po yan, ipagpasalamat po natin sa ating Panginoon Diyos na buhay. Amen. Bago po tayo pasalamat sa Panginoon, po na yung pagpasalamat sa Diyos na buhay. Amen. Alam niyo, pag-uwi ko talagang doon sa kinalaan namin, paglapas ng simbahan malaki, hindi na po halos malaanan. Dahil malalim na po ang tubig, dito na po dumaan. Sa may Robinson, malalim na rin. Amen. Pero sa mabuti na rin, ang pwede mauwi ng ligtas at kaninang baga, talagas, hindi na po lalong malaanan. Ang lahat po na madamo doon ay bumabalik na. Kaya ako ginawa ko, ikot ako doon sa highway na. Pagdating ko ng petrol, dahil iba doon na sa kanya ay bumabalik na rin dahil malalim na rin po ang tubig. Pero hindi po yan naging hagdam. Amen. Kaya sa akin, inisip ko na. Kung kailangan ko maglakad, maglalakad po ako. Amen. Pero ang Diyos po ay talagang naroon po ang kanyang maparanan. Binigyan po niya ako ng pagkero. Hallelujah. Yung alam po, kahit na nakasaya po talagang inaabot po ang aking pa. No, nabasa po ang aking sapatos, bidyas. Amen. Pero hindi po yan naging hagdam para po hindi makadala sa gawain ng Panginoon. Amen. Ang lahat po yan, sa Diyos po ang pagpapalala. Amen. Kaya po tayo magpasalamat po sa Panginoon. Nasabi po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 2, versikulo 11 hanggang 13. Ang sabi po dito, si Jesus ang pababanal sa mga tao. Ang kanyang ang ama ng mga tao ito ay isa. Kaya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Amen. Ang tawag sa atin ng mga kapatid po tayo po. At sabi sa versikulo 12, sinabi niya sa Diyos, "Mga ginawa mo'y ihayag ko sa ating mga kababayan. Sa gitna ng kapulungan, ika'y papurihan." Sinabi rin niya, "Ako'y mananalig sa Diyos at tugtong pa niya. Narito ako at ang mga anak na kaloob sa akin ng Diyos." Amen. Yan po ang sabi ng Panginoon. Siya na po ang una na naging pattern po para po ang lahat ng kanyang itinuring ng mga kapatid at mga anak. Kung nakita po natin na Panginoon Jesus Panginoon na po nagpuri sa Diyos, nagpasalamat, no, na ang lahat ng kapatihan ng Panginoon. Ganun din po ang inaasahan ng ating Panginoon Jesus Cristo sa lahat po na mga anak na kanya pong tinuring. Ipinagmamalaki ko ng Panginoon Jesus, sabi niya, "Narito ako at ang mga anak na kaloob ng Diyos." Sino ang tinuturing ng mga anak? Tayo pong narito pong lahat. Ipinagmamalaki ng ating Panginoon Jesus Cristo na tayo pong lahat ay mga kapatid niya. Amen. So kaya, kung tayo po ay tinuring ng Lord ng mga kapatid, dapat din po tayo magpuri sa Ama. Amen. Dahil sinabi ng Panginoon, ihayag ko ang kabutihan ng Panginoon sa kanyang mga kababayan. Ganun po ang ating gagawin sa panahon nito. Tayo po ay magpapasalamat sa ating Diyos Ama sa lahat ng bagay na ginawa po sa ating mga buhay. Marami po tayo na pagtagumpayan. Amen. Mabiyak, mapagsubok sa rin sa ating buhay. Kung nakagutuman, dahil po yan sa tulong ng Diyos, ating po yan na pagtagumpayan. Kaya po, ang lahat po yan ay magpapasalamat po natin sa Panginoon. At sino po ang muna magpasalamat? Taas lang po ang kamay, bayat lalaki, mga pugi, maganda. Amen. Lahat ang malalakas, lahat ang mahina. Palakpakan po natin ang bayan ko sa buhay ng Mr. Ginalisa. Kailangan po niya. Amen. Papasalamat po ako sa Panginoon sa isang lingkong pag-iingat, sa isang lingkong kalakasan, sa isang lingkong pagpapala. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi kung sa lugar ay malalim po yung hanggang beko po. Ang pinagpapasalamat ko dito sa Diyos ay kung saan, di ba tayo gawain sa araw ng linggo. Amen. At ang ibig ko sabihin na pag-iingat talaga ng Diyos ay lagi ko nandoon sa kabila ng ganang sitwasyon pero di ba? Pero dahil mga ang Diyos ay salamat sa Kanya dahil nakatagin siya sa puso ng bawat isa po sa atin. Kaya po tayo ngayon narito, amen, na lagi ako nakakamiss din na po sa Panginoon na pag ako talaga nagpapasalamat. Kasi nga, yung kilos at galaw po talaga ng Diyos, once talaga, tinibok po na ang Diyos, amen. Kasi kung wala ka talagang pag-ibig sa Diyos,
Bali, di ba, pag meron kang minamahal, amen, yung panahon, parang iisipin mo na, kung tayo mag-church, kung tayo nakakatamad. Ako alam ko kasi pag bumaba ka sa baka, sa ibang pagkalit ka sa higaan, tapos makita mo yung baha na malalim, may tubig doon sa lumalim, nakakatamad. Pero dahil nga po sa pag-ibig, Amen. dahil sa pag-ibig, nakaka-amaze. Dahil nga po, tayo wala pa sa Diyos, wala tayong pag-ibig sa Diyos. Ay, dahil po tayo pinagkalugan niya ng pag-ibig, ay makakaulit ko ng Panginoon. At ang lahat po niya ay nasa Diyos sa mga katuloy. Amen. Ang lahat na yan na hindi ko naranasan. Dapat ko natin pasalamat sa Diyos. Ang Panginoon naman po may kakayan para po ingatan po tayo. Kaya ang lahat ng bagay, pasalamat po natin sa Panginoon. Sabi niya sa kanang pag-awit at Chris, sabi niya, ang kanyang ilaan niya ay ihayag at ang ngalan niya ay pumingin ng lahat. Amen. Kailangan natin ipahayag po, kailangan po ng Diyos sa bagay na ginawa po niya sa ating bawat isa. Amen. Lapan po natin, Panginoon, at hindi po natin makapag-production. Maraming po salamat. Napakad natin ang buhay na Diyos. Ang buhay po ni Sister Maria. May nagpapasalamat sa Panginoon. Pagkali wala ako, di po ba? Okay, siguro, hindi ko kagkali, hindi ko sigurado kung sa araw-araw kong pagpasok ng madaling araw. Hindi ko alam kung talagang pagod na yung pangyayari. Pero hindi ko nakakaramdam kasi napagod eh. Hindi ko nararamdaman yung napapagod ako. Tapos, di ba kaulan, nanghihinayang ako sa pangsahe papunta sa tricycle. Naglakad ako, may palong naman ako. Nasa kalagitnaan ako ng paglalakad. Parang nakakapos yung aking paghinga. Pero bago pa mangyari yung bagay na yun, isang araw, pag-isip ko ng madaling araw, pagkakataon pala balik ako sa higaan, sabi ko sa anak ko, ikaw muna yung pumasok, hindi ako tatrabaho ngayon. Siguro nilog ng Lord yung araw na yun kasi nakapagkaya ako ng kortina dito sa church kasi nakikita ko ng church yung kortina, marami na wala na tayong pamalit. Yun yung nangyari kaya hindi siguro pinagtulog ng Lord na makapasok. Nung kahapon, pumasok na nga po ako, pero medyo mabigat pa yung pakiramdam ko na magpasok ng kahapon. Pero nung pag-uwi ko, okay na ako eh. Sa kalagitnaan ng aking paglalakad, parang matagal ng panahon na ito ako nakakaramdam ng pangangapos ng pag-iwan. Pero nung nasa kalagitnaan na ako, parang hindi na maganda, pero nagpipray ako, nalalakad ako. May buti ka dun sa gilid, bumili ako ng salbutamol kasi hindi na ako nagagamit ng mga yun. Magamat may situation ako. Pumili ako ng salbutamol, hindi siya effective. Pero nung bago alas 12, uminom ako ng BioGC. Tawag dito, ipinaming acid at saka amoxicillin kasi namamaga yung ilalim ng ginagdag ko dahil sa lipid. Doon sa loob. Sabay na lang pala. Sabi ko, parang napulsa ako sa gamot. Habang gumagabi, siguro mag-aalas 7 na ng gabi. Hala, parang hinihiling ako, parang sabi ko, ito na ba yung uwas ko? Kasi meron doon sa amin, Navy Original Innova. Dahil di ba yung tinawagan si RC, siguro mga wala pang 15 minutes na dyan na, alam niyo ba nung makatapos ko makapag-Navy yun? Nawala agad yung aking pagbabara ng paghinga, pero ano yung palit nun? Parang yung mga kasuan ko, kumakalas yung mga buto. Sobra akong lata. Hanggang kanina umaga, parang sabi namin sa Curtis, di ba parang pahirapan. Nag-iisip ako, ayaw ko mag-church. Mabuti na galot yung anak na sabi niya, pakit natin si mama sa church kasi baka hindi niya kaya. Sumasang pa ako sa ulong-ulong, nagiginig yung mga kasuan. Alam niyo po ba, tama talaga pag ang Diyos talaga niya mahal mo, kahit anong paraan. Amen. Hindi sa magiging magdang paraan. Pumunta ka sa gawain kasi talaga yun na talaga sa buhay mo doon kaya ininisip na lang Lord eh. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. Akala ko, sabi ko Lord, ito na ba yung huling araw ko? Kasi yung hininga ng buhay napakaikli lang, parang kamang hindi madugtong. Ito na lang
parang pigil na yung pag-iwan ko. Sabi ko, pero napasalamat ako sa Diyos na ito pa ako ngayon sa Amen. siguro ni Lord na makapag-iwan pa ako sa kanya ng kapatid. Salamat sa Diyos. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Pag tayo po ay nakaroon ng ganyan na mga sakit, wala po tayong gagawin kundi iyak sa Panginoon. Amen. Itaas ang ating kamay para hindi na. Ganun po ang ginawa natin sa buhay po ni Isikiyas. Opo. Sabi niya po dito sa aklat ng mga Isayas, Kapitulo 20 also. Kasama sa Christ. Kuya, alam mo kung paano ako namuhay ayon sa harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ang ginawa ko ay bawang nakalugod sa iyo. Ng tapat at ang ginawa ko ay bawang nakalugod sa iyong paningin. Pagkatapos nanangis siya ng malakas. Uli nagsalita si Yahweh kay Isayas, ang sabi sa kanya, sabihin mo kay Hizkiyas ang sinabi ni Yahweh, ang Diyos ng inyong ninong si David. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya dadagdagan ko pa ng 15 taon ang iyong buhay. Amen. Yan po ang sabi po ng Panginoon. Amen. Sa kay Hizkiyas, nung siya ay ipinadala si Isayas kay Hizkiyas para sabihin ay handa na niya, sabihin na niya kanyang mga huling habilin sa kanyang pamilya pagkat hindi na siya gagaling sa kanyang sakit na buhol. Pero dinilala ng Lord na hindi na siya gagaling, yun ang kanyang ikakamatay. Pero alam niyo po ang ginawa ni Hizkiyas, lumuha ko siya. Amen. Pinagkita niyo sa Diyos. Amen ang kanyang pagpakumbaba. Nanalangin sa Panginoon. Alam niyo po ang ginawa na isinig siya ng Panginoon. Amen. Pinagaling siya ng Panginoon at sabi niya, dagdagan ko pa ng 15 taon ang iyong buhay. Amen. Kaya kung sa tayo para sa kanyang sakit karamdaman at mahuluhan, iyak lang po natin sa Panginoon. Amen. Talapan po natin ang buhay ng Diyos at sino pa po? Isa na lang, wala na po oras. Talapan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay ni Sister Bill. Praise God. Sa mapagpalang umaga po sa mga kababaihan at kalalakihan Amen. dito po sa ating lugar dito. Ayos ko lang po magpasalamat sa ating Panginoon sa kanyang binigay na experience ng Thursday po sa buhay ko. By the way, unang-una po pala yung last na birthday po ako kasi po hindi po ako nakapagpasalamat. And marami po nais talaga magbigay ng pasasalamat sa ating Panginoon. Kulang po talaga ako oras. So naintindihan ko naman po, pero hindi pa naman po siguro huli para sa akin magpasalamat sa Panginoon. Unang-una maraming salamat Lord sa buhay na dugtong na pinagdalog mo sa akin. At nakatayo pa ako sa inyong harapan. So, ito po uli ang aking pasasalamat sa Panginoon sa karanasan ko ng Thursday. Inutusan po ako ng boss ko na magpa-cash in sa 7-Eleven. Lagi naman niya pong inutusan at sanay naman po sa ganong sitwasyon. Di, habang binaba niya na po ako sa sakyan, Ate baby, ikaw na yung dumiretso at ako diretso na sa tindahan. So, okay po, didala ko na si bag, si Bible, kasi kahit naman po siya naman punta, lapit ko po talaga yung Bible. Di
wallet. Kahit maliit na halaga, napakasakit po sa inyong lingkod. Kasi kung dudusahan ko pong bayaran yun, 12 and 2,000. Ay, 12,200 ang lamang po ng house, ikakasyon ko po sa 7-Eleven. Sabi ko, Lord, ayoko po ma-stress kasi full na po ako. Pero dahil nariyan ka, kakayanin ko. Nag-pray ako, namimigat po yung ulo ko. Hindi ko po alam. Bago po ako dumating, bago po bumaba sa lamba, pumaharap po ako kasi gusto ko siyang makita, yung babae mahabol ko. Pero Lord, sabi ko, nag-iisa ako, hindi ko kaya, pero nariyan ka, gagawin ko. Di, ginawa ko po, dinalitan ko yung pinababaan ng babae, hindi ko na po siya nakita. Sabi ko, Lord, tumatawid ako ng kalsada, hindi ko alam yung mga sasakyan. Basta sumenyas na ako. Ang bigat-bigat ko ng ulo ko, nakakatot po ako, 12,000, can you imagine? Babayaran ko po yun. Ilang bulan ko pong pagdudusahan yun. Marami po akong mga needs. Monthly na alam ko sa school, din sa bahay. Tapos ko darating na naman itong ganitong sitwasyon. Nanalangin ako habang umaybay ako sa unang trabaho. Sabi ko, Lord, wala akong idea kung paano ko siya susunod. Pero nariyan ka, sabi ko sa Debbie Maya, 27. Una ang mahirap ko para sa'yo. Ang aawak ko po yung mga pahayagan mo yun. Nasa tindahan na po ako, biglang may tumawag po sa akin. Si Ivan, sabi na tawag ka sa barangay. Akala ko sa barangay na naman. Kasi nag-report po ako sa Magdalena na wala dutukan ako. May blessing ka daw. Sabi ko, ha? Gano'n ako. Pinapunta ka, dahil mo yung ID mo. Sabi ko, saan barangay sa atin? Sa wakas. Pero thank you Lord. Kasi hindi sa barangay Magdalena. Barangay ng wakas. Sabi nga po, dahil mo ganito, ganyan. Pumunta ka sa ganang araw. May blessing ka. Sabi ko, Lord, wala pang 24 hours. Sinabi ko, ano yung pera na wala. Sumakot po sa pangangailangan ng pagbayaran. Pinatali po siya ng 200. Pinagkaan ni Lord ang mga bagay na niya. Sabi ko, Lord, walang hindi. Kahit na sa'yo posible. Kaya sa araw ng linggo, Panginoon, hindi kita ipapahiya. Ipapahiya ko ako. Amen. Sabi ko, problema ko sa mga bagay-bagay na dapat namin isolve, pero may dumating na pandaraya ni Satanas. Nung medis ko yun, sabi ko pa, sabi ko, maaga ako mag-out kasi hindi daw kain kami ng Thursday. 9 o'clock nagpupuntan po ako. Kasi wala akong assurance kung sasabihin mo, ano ko na sila, tibigyo ko na bayaran kasi ito ganyan. Kasi sa isip ko, hindi ko rin ako nagtawag sa Panginoon dahil nabigla ko ako na ang pagsalita niya sa ako, nakuluha. Kasi nakita ko siya, bumaba, may jacket, may backpack. Dapat ko, once naman bumaba, di ba pag may backpack ka, shoot mo agad sa balikat mo yun, dahil kung saan kami, kung ibigin mo. Kaya hindi ko hawak na sa isang kama, tapos hindi ko siya tumitingin sa akin. Kaya sabi ko, paano ako mawawalan? Nagbalik pa ako, nandun pa yung pouch tabi ng Bible, siya naman katabi ko, pagbaba niya nawala na yung pouch ko. 12,000 sa kaya ang bait talaga ni Lord. Kaya sabi niya, bang mapunta ako ng barangay, meron ka daw, blessing doon. Galing ko daw yung ID mo. Bagamat naghihintay, pero tinugol ng Diyos ang pangangailangan ko na yun. Pinagalan mo talaga. Kaya pinagalan ko service ko talaga sa Diyos ang papuri. Wala nang oras. Amen. Wala naman mawala sa atin. Wala nang yun yan. Ang sabi ng Bible, di pa nakita naman natin, sumasagi sa isip ng tao na mabuting bagay yung hinala ng Diyos para sa mga dito sa kanya. Kaya hindi naman po natin Panginoon at pagpapalayan. Kaya na po ang mic, sunod pong tatayo sa buhay po ni Sir Alvin Osunman para sa promise ng Lord.